Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Bago tayo magsimula, maaari bang mag-subscribe at mag-like? Paki-share na rin kung magustuhan mo ang video. Ang kalooban ng Diyos ay umaabot ng higit pa sa mga individual na buhay na sumasaklaw sa buong kasaysayan at hantungan ng sangkatauhan. Ang salaysay ng Biblia mula Genesis hanggang sa paghahayag ay nagpapakita ng mapagkaloob na kamay ng Diyos na gumagabay sa takbo ng mga kaganapan ng tao patungo sa kanyang sukdulang layunin, masalimuot na pinagtagpi ng kamay ng Diyos. Ang kasaysayan ay hindi basta-basta na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na walang kahulugan o direksyon. Sa halip, ito ay sumusunod sa isang malinaw at may layunin na tilapon, katulad ng isang mahusay na pagkakagawa ng kwento na may simula at wakas. Kami ay tulad ng mga aktor sa isang entablado na gumaganap ng aming mga tungkulin sa isang salaysay na mas dakila kaysa sa aming mga individual na kwento. Ang bawat hakbang, bawat aksyon ay makabuluhan na nag-aambag sa paglalahad ng kasaysayan sa isang solong landas mula sa pagsisimula nito hanggang sa pagtatapos nito. Bawat kapanganakan at kamatayan, bawat pagsikat at paglubog ng araw, bawat digmaan at alingawngaw ng digmaan, bawat natural na sakuna at pagsiklab ng sakit ay nagtutulak sa kasaysayan mula sa simula nito hanggang sa wakas nito. Ang mga pangyayari sa daigdig na nangyayari sa ating paligid ay hindi magulo o basta-basta. Sa halip, sinusunod nila ang isang tiyak na landas na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ay makikita sa aklat ng paghahayag na gumagabay sa atin habang tayo ay sumusulong patungo sa katuparan nito. Sa gitna ng kaguluhan ng mga bansa na umaarangkada laban sa mga bansa at mga kaharian laban sa mga kaharian, sa gitna ng taggutom at lindol sa iba't ibang lugar, mayroong isang matatag na katotohanan na dapat mag-angkla sa ating mga kaluluwa. Ang Diyos ay soberano. Ang kanyang soberanya ay hindi isang panandaliang konsepto na nakakulong sa mga pahina ng kasaysayan o ang katahimikan ng mapayapang panahon. Ito ay isang hindi matitinag na katotohanan maging sa mga huling araw. Habang tayo ay patungo sa katuparan ng paghahayag, isipin ang soberanya ng Diyos bilang isang hindi nagbabagong trono sa gitna ng palipat-lipat na mga buhangin ng mga pangyayari sa lupa. Ito ay isang pare-pareho, isang tanglaw ng pag-asa at katiyakan. Ang Diyos ay hindi isang tagamasid lamang sa mga gawain ng sangkatauhan. Siya ang may akda at nagtatapos ng ating pananampalataya, ang direktor ng dakilang salaysay ng kasaysayan. Ang kanyang soberanya ay komprehensibo, sumasaklaw hindi lamang sa mga sandali ng kapayapaan at kasaganaan, kundi pati na rin sa mga panahon ng kaguluhan at kapighatian. Habang tumitingin tayo sa paligid at nakikita natin ang mga bansang nag-aaway, mga natural na sakuna, at mga sinyalis na binibigyang kahulugan ng marami bilang panganganak ng isang bagong panahon. Maaaring madaling magpadala sa takot o pagkalito, ngunit dapat tayong manatiling mahigpit sa katotohanan. Ang Diyos ay may ganap na kontrol. Ang kanyang mga plano ay hindi napipigilan ng mga aksyon ng tao o natural na mga pangyayari. Ang bawat pangyayari, gaano mang ito kagulo, ay nasa ilalim ng kanyang soberanong kalooban. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay may akda ng kasamaan o pagdurusa. Ngunit sa halip ay gumagawa siya sa lahat ng pagkakataon upang matupad ang kanyang mga banal na layunin. Sa aklat ng paghahayag, makikita natin ang isang matingkad na tapiserya ng kung ano ang darating, isang paghahayag ng sukdulang tagumpay ng Diyos at ang katuparan ng kanyang soberanong plano. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang propesiya, ito ay isang pangako. Tinitiyak nito sa atin na sa kabila ng mga kaguluhan at mga pagsubok, ang paghahari ng Diyos ay nananatiling hindi hinahamon. Bilang mga mananampalataya, dalawang bahagi ang ating tugon dito. Una, tayo ay tinatawag na magtiwala. Ang pagtitiwala sa soberanya ng Diyos ay nangangahulugan ng pamamahinga sa katiyakan na siya ay gumagawa. Kahit na ang kanyang kamay ay hindi agad nakikita. Apokalipsis Kabanata 6. Sapagkat ang dakilang araw ng kanyang puot ay dumating at sino ang makatatayo, ipinahayag sa atin ng Apokalipsis 7 kung sino talaga ang makatatayo. Apokalipsis 7, versikulo 1 hanggang 3. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigilan ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa, sa dagat o sa alinmang puno. Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa silangan na may tatak ng banal na Diyos.
At siya'y sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel na ipinagkaloob sa kanila na ipahamak ang lupa at ang dagat, na sinasabing huwag ninyong saktan ang lupa, ang dagat o ang mga puno hanggang sa aming natatakan ang mga lingkod ng aming Diyos sa kanilang mga noo. Habang sinusuri ang kabanatang ito, unang-una ay mahalaga ang dalawang grupo na maliligtas. Una sa mga iyon ay yaong mga protektadong Hudyo na kayang dumaan sa malaking kapighatian nang hindi nasaktan. Matatagpuan natin sila sa paghahayag Kabanata 7, mga bersikulo 1 hanggang 8. Ang pangalawang grupo ay ang malaking pulutong ng mga martir na nakikitang nakatayo sa langit sa paghahayag. Sa paghahayag Kabanata 7, mga talata 1 hanggang 3, ang pagpigil sa hangin dito ay mahalagang kalmado bago ang bagyo. Malinaw nating makikita na ang mga anghel ay nauugnay sa mga puwersa ng kalikasan. Halimbawa, sa paghahayag Kabanata 7, bersikulo 1, nakababasa ko lang, sila ay nauugnay sa hangin. Sa paghahayag Kabanata 14, sila ay nauugnay sa apoy. At sa Apokalipsis Kabanata 16, bersikulo 5, ang mga ito ay iniuugnay sa tubig. Ang ilang mga iskolar ng Biblia ay naniniwala na ang paghawak sa hangin na ito ay literal, habang ang iba ay naniniwala na ang paghawak sa hangin na ito ay makasagisag dahil ang mga hangin ay mga sagisag ng kaguluhan at nagkakaiba-iba dahil sila ang likas na sanhi ng mga bagyo. Kaya, ang makasagisag na pananalitang ito sa Kabanata 4 ay ginamit at ipinaliwanag sa Jeremias 4. At sa ilang ay dadalhin ko ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng langit at aking pangangalatin sila sa lahat ng mga hangin yaon at walang bansa kung hindi darating ang mga tapon ng ilam sapagkat aking pasisindak ang ilam sa harap ng kanilang mga kaaway at sa harap nila na nagsisiusig ng kanilang buhay, at ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila sa makatuwid bagay ang aking mabangis na galit ay sasabihin sa kanila ng Panginoon, at aking susuguin sa kanila ang salita na ito, at aking susuguin ng Panginoon, at aking susuguin sa kanila hanggang sa wakas. Ang mahalaga, ang dapat nating pag-isipan ay ito na sa kabanatang ito, malinaw na may paghinto sa kronolohikal na galit ng Diyos na nagaganap sa lupa sa panahong iyon. At ang paghintong ito ay dulot ng apat na magkahiwalay na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Ang kawili-wili ay ang ikalimang anghel ay dumating sa eksena at eksaktong sinabi sa atin kung bakit nangyayari ang kalmadong ito sa bagyo. At iyon ay dahil ang lupa at ang mga dagat ay hindi dapat saktan hanggang ang mga lingkod ng ating Diyos ay natatakan ng selyo ng Diyos sa kanilang mga noo. Sa loob ng mga banal na kasulatan, ang isang selyo ay nagpapahiwatig ng pagmamay-ari at proteksyon. Ang maaaring ikagulat mo ay ikaw din. Kung ikaw ay isang mananampalataya kay Kristo, ay tinatakan ng banal na Espiritu. Efeso Kabanata 1, bersikulo 13. Sa Kanya rin naman kayo nagtiwala, pagkatapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya naman pagkatapos na kayo'y magsisampalataya, kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo ng pangako, na siyang taimtim ng ating mana hanggang sa pagtubos ng binili na pag-aari sa ikapupuri ng Kaniyang kaluwalhatian. Ang selyo ng banal na Espiritu ay ang garantiya ng Diyos na una sa lahat, ikaw ay sa Kanya, o ikaw, at pangalawa, na ikaw ay gugugol ng buong kawalang hanggan kasama niya sa langit. Gayunpaman, ang selyo na nakikita natin dito sa Apokalipsis Kabanata 7 ay isa sa proteksyon na partikular na ibinibigay sa 100,044. Ibig sabihin, ay ligtas silang makakalagpas sa dakilang kapighatian. Ang tatak na ito ay lubos na kaibahan sa marka ng hayop na ibibigay ng Antikristo sa mga sumasamba at sumusunod sa kanya. Ang apat na anghel sa apat na sulok ng lupa ay nagpapahiwatig na ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos ay umaabot sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang lupa ay may apat na sulok, silangan, kanluran, hilaga at timog. Ang bawat sulok ay may isang anghel na humahawak sa hangin mula sa pag-ihip laban sa lupa. Ang mga hangin, gaya ng inilalarawan sa iba't ibang mga teksto sa Biblia, ay ginamit ng Diyos para sa iba't ibang layunin. Ang isa sa mga paraan na ginamit ng Diyos ang hangin ay upang magdulot ng pagkawasak sa lupa. Ito ay isang mapanirang puwersa ng paghatol ng Diyos sa makasalanang mga naninirahan sa lupa. Ang Exodo Kabanata 10 ay nagsasabi, "Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng lupain ng Ehipto, at ang Panginoon ay nagpadala ng hanging silanganan sa lupain ng buong araw at buong gabing iyon. Nang kinaumagahan, ang hanging silanganan ay nagdala ng mga balang, at ang mga balang ay umahon sa buong lupain ng Ehipto, at huminto sa buong lupain ng Ehipto, sila ay totoong malubha. Ang hangin na umihip mula sa silangan ay nagdulot ng mga balang sa Ehipto noong panahong ipinadala si Moises upang iligtas ang mga Israelita mula sa malupit na kamay ng mga Ehipsyo.
Ang hangin ay nagdulot ng kapahamakan at salot sa mga Ehipsyo. Ezekiel Kabanata 13. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos, aking pabugbugin ang isang unos na hangin sa aking puot, at magkakaroon ng baha sa aking galit, at malalaking granizo at puot na lilipulin. Jonas Kabanata 1, versikulo 4. Ngunit ang Panginoon ay nagpadala ng isang malakas na hangin sa dagat, at nagkaroon ng isang malakas na unos sa dagat, kung kaya't ang barko ay malapit ng masira. Siya ay nagpadala ng hangin sa dagat upang guluhin ang paglalakbay ni Jonas. Niyanig ng hangin ang barko na ginagamit ni Jonas para tumakas sa Diyos. Ang mga anghel ay gumamit ng autoridad na pigilan ng hangin sa pagsira sa lupa habang hinihintay nila ang tagubili ng Diyos na palayain ito. Sa pamamagitan ng pagpigil sa hangin ito, pinoprotektahan ng mga anghel ang lupa mula sa kanilang mapangwasak na epekto. At ibinigay ng Diyos ang kanyang mga tagubilin sa pamamagitan ng isang anghel na bumaba mula sa silangan. Ito ang dahilan kung bakit kinailangang maghintay ang 4 na anghel. Hindi nila maipalabas ang hangin ng pagkawasak hanggang ang tapat na mga lingkod ng Diyos ay natatakan at naprotektahan. Ganito rin ang nangyari sa lupain ng Ehipto nang ipadala ng Diyos ang salot sa unang tabla ng mga Ehipsyo. Sinabi niya kay Moises na markahan ang mga poste ng pintuan ng mga Israelita upang hindi sila maapektuhan ng salot. Exodo Kabanata 12, versikulo 12 hanggang 13, sapagkat dadaan ako sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking sasaktan ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto ay maglalapat ako ng kahatulan. Ako ang Panginoon. Ngayon ang dugo ay ibibigay para sa iyo sa bahay na iyong kinaroroonan. Lalampasan kita, at ang salot ay hindi sasapit sa iyo upang lipulin ka kapag sinaktan ko ang lupain ng Ehipto. Ang tatak ng Diyos ay magpoprotekta sa 100,044 mula sa epekto ng 4 na anghel. Nahihipan ng kanilang mga trumpeta sa Apokalipsis Kabanata 8, at gayon din mula sa natitirang 3 anghel, nahihipan ng kanilang mga trumpeta, na kilala bilang ang 3 kaaba-aba, ay matututuhan natin mula sa walang nakakagulat sa Diyos, walang nakakahuli sa Kanya ng walang pag-iingat. Siya ay soberano, ganap na soberano. Siya ang may hawak ng autoridad sa lahat, saan man sa lahat ng oras. Siya ang nagbibigay ng buhay at siya ang kumukuha nito. Ang aspetong ito ng soberanya ng Diyos, lalo na sa pagkitil ng buhay, ay isang bagay na pilit tinatanggap ng maraming Kristiyano. Ngunit nananatili pa rin ang katotohanan, ang Diyos ang nagbibigay at kumukuha ng buhay. Sa kasamaang palad, ang mga Kristiyano ay madalas na nahuhulog sa ugali ng pag-uugnay ng magagandang kaganapan sa soberanya ng Diyos habang sinisisi ang masasamang kaganapan sa diablo. Sa paggawa nito, hindi sinasadyang itinalaga natin ang pantay na kapangyarihan sa makapangyarihang Diyos at isang masamang nilalang na tulad ni Lucifer. Ngunit ang kapangyarihan ng diablo ay limitado. Siya ay makakarating lamang hanggat pinahihintulutan ng Diyos. Sa huli, ang Diyos ay may kapangyarihan at may kontrol. Ang 4 na anghel sa aklat ng paghahayag ay nagpapaalala sa atin na sa bawat sitwasyon at sa bawat sulok ng sansinukob, ang soberanya ng Diyos ang naghahari. Gayunpaman, madalas na nakikipagbuno ang mga Kristiyano sa konsepto ng soberanya ng Diyos, lalo na sa harap ng kamatayan. Gayunpaman, kahit sa kamatayan, ang soberanya ng Diyos ay nananatiling hindi hinahamon. Walang sino mang umalis sa mundong ito bago ang itinakdang panahon ng Diyos, sa pamamagitan man ng matagal na karamdaman, bigla ang aksidente o maging sa mga kamay ng mga kaaway. Ang mga pamamaraang ito, bagamat mahirap unawain, ay bahagi ng mas dakilang plano ng Diyos. Ang kanyang soberanya ay nananatiling totoo kahit na sa pinakamasakit na sandali ng buhay at kamatayan. Batay sa malalim na pag-unawa sa soberanya ng Diyos, lalo na sa konteksto ng buhay at kamatayan, dapat din nating tuklasin ang konsepto ng providence ng Diyos. Ito ay isa pang mapaghamong ngunit mahalagang aspeto ng pananampalataya, lalo na para sa mga Kristiyano na naghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa mga gawain ng Diyos sa mundo. Ang providence ay tumutukoy sa patuloy na pakikilahok ng Diyos sa paglikha at direksyon ng lahat ng bagay. Nangangahulugan ito na hindi lamang ang Diyos ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan, gaya ng naunang tinalakay, ngunit ginagabayan at pinapanatili din niya ang universo at ang ating buhay sa loob nito. Ang divine providence ay hindi isang malayong puwersa, hindi personal. Kung isasalang-alang natin ang soberanya ng Diyos sa konteksto ng kanyang providence, makikita natin na walang nasa labas ng kanyang impluensya o pangangalaga. Kabilang dito ang parehong mga kagalakan at pagsubok na ating nararanasan,
Ang kagandahan ng providence ay nakasalalay sa katiyakan na ang mga layunin ng Diyos ay palaging para sa kabutihan kahit na humaharap tayo sa mga hamon o trahedya. Ang Roma 8 ay nagpapaalala sa atin at alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang talatang ito ay isang testamento sa pangangalaga ng Diyos